Dito na ako sa train station. Kanina, hinatid ako ni Mama Aya. Pabiyahin na po ako papuntang airport. Siguro mga 2 oras at 50 minutes. Halos 3 oras yung babiyahin ko. Time check po. Time check 4:54 na umaga. Yung first ride kasi ng train dito 5:06. Ayun, buti umabot ako. Sobrang dilim pa. Magka-travel papuntang Pilipinas. Ayan, sa mga nagtatanong po. Ayan, gawa muna tayo ng e-travel kasi hindi tayo i-assist dun kapag wala tayong e-travel na QR code eh. Mabilis lang naman to. Yung mga information lang sa pangalan, first name, last name, pati yung passport number nyo and kung saan kayo magta-travel. Ayan, okay na yung ating QR code. Meron na akong QR code. Ayan, mag-check-in na ako. Tadakimasu. Kain tayo. Almusal muna tayo dito. May kanin, may gudong, may miso soup, may salad, may itlog, may hotdog, may side salad, tapos may nori. Nakapag-check-in na po ako kanina. Kain na muna ako kasi para tulog na lang muna sa biyahe. Ayan, nakapag-check-in na po ako. Nag-aantay na lang tayo ng papasukin tayo sa aeroplano. Alam niyo po ba, dapat next week talaga yung uwi ko sa Pilipinas. Naka-schedule na ako. Kaya lang, nung bago mawala ang lola, tumatawag na rin sa akin sila mama na medyo hindi na maganda yung lagay ni lola. Kaya sabi sa akin ni mama, baka pwedeng mas agahan mo pa yung uwi. Sinabihan na rin niya ako nun. Kaya ang ginawa ko, in 2 days, uwi na sana ako. Kaya lang, nung kinagabihan naman na yun, tumawag na nga si Joshua, yung kapatid kong bunso, na wala na daw si lola. Ayun. Hindi ko man lang siya nakita uli. Hindi man lang ako naantay ni lola. Pero ayun nga, inisip ko na lang talaga na si lola hindi na nahihirapan ngayon. Hindi na niya kailangan mahirapan. Kaya naman kahapon, iniyak ko na ng iniyak lahat. Ang mahalaga, makakauwi ako para makita si lola. Hindi nga lang sa higaan niya. Pilipinas na po ako. 4:22 PM. Yan, okay na po. Nakuha na natin yung bagay natin. So, ang magsusundo sa akin si Josh saka si Jom. Tapos diretso na kami.
Mga 4 siguro. After work mo. No. Sige. Yan. Ha. Ayan. Magandang araw po. Bali, biyahe na ako papunta dun sa sa chapel, dun sa burol ni Lola. Bali, pangatlong araw na po ng burol ni Lola ngayon. And di bali magkakaroon po kami ngayon ng misa para kay Lola. Di bali, pangatlong araw na po at huling burol na po ni Lola ngayon. Dahil bukas po yung libing niya. Ayan, time check po 8 o'clock. Punta na ako dun. Si Lajom, may work kasi siya ngayon, work from home. Ang work niya talaga sa Manila pa, kaya lang nag-work from home siya ngayon. Nag-request siya ng work from home para makapunta siya mamaya agad. Kasi pag galing pa siya ng Manila, medyo malayo. Tapos sila mama po, nandun natulog sa chapel. Saka yung ilan sa mga kapatid niya. Tita Cora, Tita Yoli, saka si Tito Laki. Sabi ko nga kahapon, gusto ko sana doon na lang muna ako sa chapel. Kaya lang sabi ni mama, matulog daw muna ako ng maayos kasi nga maaga akong umalis kahapon sa Japan. Kahit paano naman nakatulog po tayo. Mga 4 na oras, ganun. 5. So maaga tayong punta ron dahil nga misa. Maraming salamat po sa mga pupunta ngayong araw na to. Nag-post po ako sa Facebook page natin, sa YouTube. Kasi mayroong mga nagme-message po sa amin na gustong makiramay, gustong pumunta. And yun, nagpaalam naman ako kay mama kung okay lang bang mangyari yun sa mga kapatid din nila mama. Ay pumayag naman sila. Kasi alam ko marami nagmamahal din kay Lola na nanonood po sa amin. At yun nga, nangangamusta kay Lola. Kaya sabi ko, bigyan ko sila ng chance na makita si Lola hanggang sa huling araw ni Lola dito sa chapel. Chapel, nasa bahay pa pala sila. Sunduin ko muna. Ayan, kasama ko na si mama. Sinundo ko na muna siya. Tapos didiretso na kami ng chapel sa misa para kay Lola ng 10:30. No, 10:30 yung misa. Ayan. Dito na rin Joshua. Just check mo yung yung kalan. Double check mo, no? Kasi nagluto si mama bago tayo malis. Natakot siya, baka na. Natakot siya. Sino? Yung nangyari sa sa mga paglalagay ko ng kandila. Si mama nagulat siya kahapon, naglagay daw siya ng 3 kandila sa altar. Tapos nung nakabukas check niya, pati yung CCTV, wala na raw yung kandila. Ayun, sabi ko baka si Lola yun. 3 days niya Pang 3 days niya. Pangatlong Katong araw. Hindi ko nga maisip talaga. Tinipo ko yung ganyan. Parang meron namang konting tulo. Pero yung doon sa kasi lalagyan niya. Kung may kandila talaga yun, kung may tulo man, marami-rami. Dami Oo. Tsaka yung lalagyan niya ng tinitirigan niya. Malinis. Madadaling ba yung mga pagkain? Kaya nagulat si Andito na mamaya na yun. Di pa luto doon. Nandito sa sakin. Oo, yung wala sabi ko nga kamatayan. kung ako sa akin magpaparamdam si Lola, okay lang sa akin. Gusto ko talagang makita si Lola ulit.
Hapon nga nagpaano sa akin eh. Naramdaman ko na, sabi ko, ay, ang ginawa ko, Nayo, ito yung pagkain mo, nilagay ko sa altar, ito na yung pagkain mo. Tapos tumirik ako ng 3 kandila. Yung tirigan niya talaga, yun ang sa kanya. Sabi yung dalawa, sa lola. Lagi kasi talaga nagtitirik si Lola ng kandila, lalo na kapag nagdadasal siya dun sa altar niya. Lagi siyang nagpapabili sa amin ng kandila. Lagi siyang may stock na kandila talaga pag Hindi mo, nagdadasal alauna siya. medya ako umalis. Hmm. Na nakatirikan ng kandila na hindi ko alam. Tapos alas 6 ko na nalaman na. Okay lang yun. Basta siguro nagsabi, Lola, patayin ko itong kandila kasi mami Wala nga yung kandila. magkasunog sa bahay. Nawala ang kandila. Nawala yung kandila, no? Nagulat ako. Noon yung nasa Japan ako, nung binalikan sa akin na wala na si Lola. Nung gabi na yun, nakaamoy ako ng sampagita. No? Oo talaga ba? Nakakaamoy ako ng sampagita. Naniniwala ba kayo sa ganun? Na pag parang bigla kami naamoy ng sampagita, parang tapos namatayan kayo. Yun daw yung parang sign na nagparamdam nga daw. So yun, nakaamoy ako ng sampagita nung gabi na yun. Talagang hindi maaaring mawala yung kamatayan. Tapos na eh. Pero lagi po natin isipin, yung kamatayan, hindi yan isang bagay na malungkot. Yung kamatayan, bahagi ng buhay yan. Wala namang nabubuhay na hindi na mamatay. Pero ba't dadating yung kamatayan pag dumating ang Panginoon? Kasi hindi natin kailangan ng buhay na ito. Nasa Panginoon na tayo. Kaya nga po, yan yung katotohanan na pinahayag sa atin na bagamat malungkot pag dumadating yung kamatayan sa buhay natin, alam natin na hindi ito tatapusan. Kaya nga kahit yung mauna nga na Leticia, nagdadasal pa rin tayo, naniniwala kasi tayo na ang namatay lang sa Nana Leticia, nawala lang sa Nana Leticia, yung kanyang katawang lupa, yung kanyang katawang mortal. Pero yung kaluluwa niya, buhay. Sa piling ng Panginoon Diyos. At gayon din sa iba pa nating mga mahal sa buhay. Kaya mahalaga na itanim natin yan sa ating kaisipan. Kaya nga, yung kamatayan, bahagi yun ng buhay. Para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay. Para sa sarili lamang, tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa makikita muli tayo. Sumama ng mga santo kahit na may nauna. Tayo rin magsasama-sama. Malagi tayo dinigaya.
paalala bago po namin ilagak ang kanyang lupang katawan. Lagi ko po itong binabasa sa mga, lalo po sa mga nakikipaglibing. Ano po, paalala po ito kasi sa bawat buhay na naririto ngayon. Ito po ay matatagpuan sa Lumang Tipan, mga ngaral 7:1 hanggang 4. Pakinggan po ng bawat isa bilang paalala. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Ang Alam ko lang, masaya ka na nandito kami lahat para sa'yo. Nagtitipon-tipon kami. Hindi man maging masaya yung araw na to, pero alam namin na lahat kami nagmamahal sa'yo. Araw na kasama ka namin. Sa lahat ng pangaral mo, sa lahat ng mga disiplinang ginawa mo sa amin. Maraming salamat, Lola. Hindi ka namin makakalimutan. Lahat kami dito nagmamahal sa iyo. Maraming salamat na. Jesus, ikaw ang IQL, tatanggalin daw po yung nakalagay sa casket.